Sama-sama tayong magiging saksi. Bumigay ang isang tulay sa Kamalig Albay matapos dumaan ang isang truck. Ayon sa Municipal Engineering Office na nag-inspeksyon kanina, malaki ang pinsalang tinamon ng tulay na nakadisenyo para lamang sa mga light vehicle. At bukod sa heavy vehicle ng truck, overloaded din daw ito at lagpas sa weight limit ng tulay. Nakipag-ugnayan ng LGU sa DPWH 2nd District Office at bukas natakdang simula ang pagkukumpuni rito. Inaabisuhan din ng publiko na huwag munang dumaan sa nasirang tulay at hintayin ang abiso ng lokal na pamahalaan. Nawawala ang batang 9 na taong gulang matapos siyang matangay ng malakas na agos ng tubig sa kasagsagan ng ulan sa Taytay, Rizal. At sa ibang bahagi ng Rizal, inanod ng baha pati sa sakyan. Ating saksihan. Abot baywang ang baha sa bahaging ito ng Barangay San Juan, Taytay, Rizal kahapon nang mahulog ang 9 na taong gulang na bata sa malalim na parte ng kanal at tinangay ng agos. Base sa investigasyon, inanod ang tsinelas ng bata kaya sinubukan niya itong kuhanin. Hanggang sa ngayon, patuloy ang paghahanap sa bata ng Taytay MDRRMO at mga otoridad. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang pamilya ng bata at ang pamunuan ng Barangay San Juan. Pa-rescue na tayo! Sige, hindi na ng rescue! At hindi natin ito kakayanin. Di na, sayang yun. Pati mga bata. Halos sumabot naman sa bubong ng van ang taas ng baha kahapon sa Barangay Bagong Bayan sa bayan ng Pililya. Sa lakas ng ragasan ng baha, Ay ba? Ano ba? Daddy, nilangay na! Nilangay na yung van! Manata! tuluyan ang inanod ng van. Nakatagilid na ito at basag ang mga salamin. Ang mga residente tulong-tulong sa pagbuhat dito. Ayon sa uploader ng video na may-ari ng sasakyan, may mga laman pang paninda ang inanod na van. Pero bukod dito, Wala na, lubog na lahat ng gamit. pinasok din ng baha ang mga bahay. Po yung kanti ng school. Damay rin ang kalapit na eskwelahan na nalubog naman sa putik. Wasak ang covered court nito at nagkalat ang mga naputol na sanga ng puno. Ilang residente rin ang sinagip sa Barangay Hulo. Apektado ng baha ang 6 na pamilya o mahigit 30 individual na pansamantalang nananatili sa evacuation center. Hanggang gutter na baha naman ang bumungad sa mga residente sa Mauban, Quezon ngayong araw dahil sa malakas na buhos ng ulan. Apektado pati mga negosyo sa lugar, perwisyo rin sa mga residente ang iniwang makapal na putik ng pagbaha. Ilang araw namang lubog sa baha ang isang paaralan sa Midsayap, North Cotabato. Dahil sa hindi paghupa ng baha, hindi na muna pinapasok sa eskwelahan ng mga estudyante. Sa ngayon, nagpapadala ang mga guro ng mga learning activity sheets sa mga estudyante. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa bansa ay dulot ng habagat at ng low pressure area na naging bagyo. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. 4 ang sugatan matapos mauwi sa tensyon ang demolisyon sa Maynila. At isa sa demolition crew nahulog mula sa bubong matapos siyang hatawin umano ng kahoy. Saksi si Oscar Oida. Umulan ng bato, kahoy, bote, bakal at iba pang gamit sa bahaging ito ng Jose Abad Santos bandang alas 9 ng umaga. Pag-almayan ng mga residente sa ikinasang demolition operation sa kanilang lugar. Halos di makalapit nung una ang demolition crew sa dami ng mga ipinupuhol sa kanila ng ilang residenteng pumosisyon sa mga bubungan. Pero nang lumala pa ang tensyon, pinasok na ng SWAT ang lugar. Kanina po umakyat po sila dyan para kahit papano masawataho yung mga nagbabato kanina. Ngayon naman nung umakyat naman na sila kahit papano man napigilan na yung mga tao. Sa puntong ito, nakalapit na sa mga gigibaing bahay ang demolition crew. Pero habang papaakyat ng bubong ang isa sa kanila, nahulog mula sa bubong ang isa sa mga crew. Hinataw umano siya ng kahoy ng isa sa mga residente. Agad isinugod sa ambulansya ang sugatang demolition crew. Ang nakasakit sa kanya nang makababa, dinala rin sa ambulansya dahil di umano makahinga. Sa ambulansya, nagkaharap ang dalawa. Inaamin ko, baka po po yung may hawak ko siya. Hindi ako nagtawad. Kuya, tayo mo nagtawad. Pasensya na kasi Tama po ito. Gusto po ng ano to eh. Kalaunan, nagkapatawaran din ang dalawa.
Tuluyan ding humupa ang tensyon. Kaya natuloy ang demolisyon habang nakabantay ang mga pulis. Hindi itong unang pagkakataong nagkatensyon sa lugar. Actually, nakailang extension na po sila. Meron pa pong plaintiff na offer sa kanila 50,000 for those affected structures. Bibigay ni attorney. Kung voluntary po silang aalis. Nangako po sila, March 31, aalis po sila. Instead po na nag-voluntary sila, nag-file pa po sila ng motion sa court, sa expropriation po. Kaya di-deny naman po ng court. Kaya po nag-proceed na po kami. Paliwanag ng kagawad sa lugar, dala lang ng emosyon, kaya naging palaban ang ilang residente. Meron po silang pinapirma sa mga tao, yung pinapirma po nila yung for attendance, mga nakaraan buwan pa yun. Ngayon nagulat kami yung pangalan na yun na may pirma, ginamit po nila sa mga papeles nila yun, kaya po nagkaroon ng ganito. Bukod sa nahulog na tauhan ng demolition crew, nasugatan din ang isa pa niyang kasamahan at 2 iba pang pulis. Kakasuhan po namin sila ng direct assault at saka po yung depende po sa sheriff kung meron po tayong obstruction of justice. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Bukod sa lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno, may lifestyle check din ang Bureau of Internal Revenue sa mga kontraktor ng mga proyekto. At sa Maynila, mayigit 100 proyekto ang iniimbestigahan ng lokal na pamahalaan dahil wala umanong building permit. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Isa ang Taft Avenue sa mga kalsada sa Maynila na nalubog sa baha nung umulan ng malakas nitong nakaraang Biyernes. Kanina nilinis ng MMDA at City Hall ang drainage sa panulukan ng Taft at Padre Faura sa katutak ang basurang nakuha. Kung tutuusin, ang lungsod ng Maynila ang nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa Metro Manila. 215 na proyekto yan na nagkakahalaga ng 14.46 billion pesos mula noong 2022. Pero ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, nakadiskubre sila ng dagdag na 112 flood control project para sa taong 2025. Lahat ng ito, wala aniyang building permit at patuloy na iniimbestigahan. Lumalabas kasing hindi rin nakapagbayad ng kaukulang tax sa pamahalaang lungsod ang mga kontratista ng proyekto ayon sa alkalde. I ordered our city treasurer, Attorney Paul Vega, to go after to those contractors as per report of GMA 7 in 2022, 2023, 2024, and 2025 finished project who did not pay their obligation to the City of Manila with regard to contractor's tax. Plus walang permit. Giit ni Moreno, ipinahinto nila ang lahat ng proyektong walang building permit. Bubusisiin rin aniya kung kailangan ba talaga ng syudad ng Maynila ang mga flood control project at kung sino ang mga sangkot kung may sabwatan sa mga proyekto. Sino ba ang gumawa ng pagkakamali? Tas ano na yan? Paakyat na yan. Kalaunan, may mga mananagot na dyan na taong gobyerno. And that includes local government official. Narito ako ngayon sa Sunog Apog Pumping Station ng DPWH dito sa Maynila. Sinasabing 7 years in the making dahil mula na simulan ito noong 2018 ay hindi pa rin ito na-turn over sa MMDA. Ayon sa DPWH ay patuloy ang kanilang trabaho dito para ma-upgrade nila ang pumping station. Isa ang pumping station na ito sa halimbawa ng Manila LGU ng proyektong hindi raw ikinonsulta sa kanila. Pero sabi ng DPWH, baka tutulong ang pumping station para maibsan ang baha sa lugar. Paliwanag ng DPWH, lubhang marami raw ang nakukuhang basura sa estero at malala rin ang siltation doon. Resulta, lagi raw nasisira ang pumping station. Kaya ito sumasailalim sa upgrading na may budget na mahigit 94 million pesos. Ang Bureau of Internal Revenue maghahabol din sa mga kontratista ng umano'y mga ghost projects.
Ang mga mapatutunayang sangkot sa anomalya, pwede rin daw kasuhan ng tax evasion. Kasama rin ang lifestyle check sa mga kontraktor, bukod sa lifestyle check na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno. Ngayon, ang ginagawa natin na lifestyle checks dun sa mga contractors at saka yung may-ari ng mga contractors na ito dahil nakikita natin na marami silang ari-arian na finoflaunt at nakikita natin na malaki ang kanilang mga properties, yung titingnan natin. So ibabangga natin yan sa revenues. Ayon naman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, bumuo na siya ng Anti-Corruption Task Force para doon magsumbong ang publiko sa mga umano'y maanomalyang proyekto ng DPWH. To be able for them to receive complaints about our people and do checking on them, yung mga kung may mga corruption practices. Tingin ni Bunuan, may kumpiyansa pa sa kanya si Pangulong Marcos dahil pinabibilisan pa nito sa kanya ang mga investigasyon sa flood control. Tinutukan daw nila para sa posibleng paghahain ng reklamo ang mga proyekto sa Bulacan, Occidental at Oriental Mindoro at Iloilo. Sa gitna naman ng utos na lifestyle checks ng Pangulo, handa raw si Bunuan na buksan ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Well, if there's going to be a formal lifestyle check that will be carried on, I think public document naman to eh. At mga luxury vehicles, mga ganyan. Well, we just have to say, we had just 3 years in this administration, and I also came from the private sector. But I'm open, anything. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Isinisini Las Piñas Representative Mark Anthony Santos sa kalsadang proyekto ng mga bilyar ang mabilis na pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Ang giit ni Santos, kumipot ang ilog dahil sa itinayong kalsada. Pero ang sabi ni dating Senator Cynthia Villar, pangmatagalang solusyon sa pagbaha ang proyekto at tugon din anya sa problema ng traffic. Saksi, si Maki Pulido. Noon pa man, sabi ni Claudia, problema na ang baha dito sa barangay Zapote 2, Las Piñas City. Umaabot po ito dito, tapos hanggang pumapasok po siya sa loob hanggang may hagdan. Hanggang dito po. Nitong Hulyo lang dahil sa ulang dala ng habagat, binaha ang maraming lugar sa lungsod. May pinupondohan namang flood control para sa Zapote River, isa sa pinakamalaking daluyan ng tubig sa Las Piñas, ayon kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Pero sabi niya, sa halip na magsagawa ng dredging at linisin ng DPWH ang Zapote River para lumalim at dumaloy ang tubig, nagtayo pa ito ng kalsada sa gilid ng ilog. Kumipot tuloy anya ang ilog at mabilis nang umapaw, kaya mabilis bumaha sa syudad. Malaki po ang inoccupy nito doon sa Zapote River, na kung saan makikita natin ngayon na talagang medyo nabawasan yung puwang or yung luwang ng river na nagdudulot ngayon ng problema dito sa Las Piñas. Kasi nung araw na mas malapad ito, mas maraming tubig ang dumadaloy dito. May gumuho na ring bahagi ng riprap. Ang bahaging ito ang kasalukuyang kinukumpuni ng DPWH. Itong river na to, hindi dapat tinayo po ito para gawing kalsada. Ito po ay para linisin lang ang river. Pero kitang-kita niyo po, ang mga nag-initiate ng mga predecessors ko po dito. Conflict of interest po, very clear dito. Kasi po lahat po ng kalsadang dinaanan dito, papunta po doon sa mga lupa nila ng mga Villar. Kasi nagpagawa po mga bridge dito, papunta lahat dyan sa mga properties nila. Ang dulo po nito ay isang malaking mall na pag-aari din ng pamilya Villar. Ayon kay Congressman Santos, noon pang 2012 sinimula ng kalsada na may haba na ngayong hindi bababa sa 10 kilometro. Habang binabaybay namin ang Las Piñas Zapote River Road, may mga poster na nagsasabing proyekto ito ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar at kanilang inang si dating Senator Cynthia Villar. Si Santos ang nakalaban at nakatalo kay Cynthia Villar sa pagka-congressman noong nakaraang eleksyon. Wala naman pong question. Sino naman po magbe-benefit dito? Nagre-reklamo po ang mga kababayan ko sa baha ngayon.
Maging mga creek, tinayuan na rin ng kalsada, tulad dito sa Talong Creek, Barangay Pulang 2. Ang bahaging ito ng creek, nagbuka ng kanal sa Kipot dahil sa itinayong kalsada. Noong September 2024, ayon sa mga residente, gumuho ang retaining wall dahil sa dami ng tubig at naipong mga basura sa creek. Sa unang pagkakataon, binaha ang kanilang subdivision. Gumiba siya, nag-breach yung aming wall, pinasok kami ng tubig. Ang kinakatakot namin, papasok na naman ang tag-ulan, wala nang tutulog dito. Sa pahayag ni dating Senator Cynthia Villar, sinabi niya na ang Las Piñas-Zapote River Drive ay isang flood control at traffic decongestion project upang ma-rehabilitate ang Las Piñas River at makapagbigay ng pangmatagalang solusyon laban sa pagbaha sa lungsod. Bukod sa pagkontrol sa baha at rehabilitasyon ng ilog, kasama rin daw sa layunin ng proyekto ang pagluwag ng trapiko at pagkonekta ng mga komunidad. Patunay daw ang River Drive na prioridad nila mga proyektong makakatulong sa pagkontrol ng baha, paglilinis at pag-unlad ng kanilang lungsod. Git ni Villar, ang paratang na ginawa ito para palabasing pabor lamang sa ilang pribadong ari-arian ay isang paninirang politikal na wala umanong basehan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Patay ang 13 anyos na grade 8 student matapos masagasaan ng trailer truck sa Mandaue, Cebu. Siyam na sasakyan naman ang inararo ng isang bus na nawalan umano ng preno sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Saksi, si Bernadette Reyes. Agad na respondihan ng mga tauhan ng QC Urban and Rescue ang pinangyarihan ng aksidente sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Tulong-tulong sila para mailabas sa mga sakay ng mga sasakyang nadamay sa karambola. 6 ang dinala sa pagamutan habang ang iba namang nagtamo ng minor injuries hindi na nagpadala sa ospital. Ang pampaserong bus na ito na ayon sa konduktor ay unang nawalan umano ng preno. Nabasag ang windshield at nabaklas ang pinto. Base sa investigasyon ng pulisya, nakapagbaba pa raw ng pasahero ang bus sa bahagi ng Ditex bago na disgrasya. Sabi ng driver ko, ipasok ko daw yung mga pasahero ko. Umalis ako dyan sa harap ng bus. Pasok ko lahat ng pasahero ko kasi nawala na ng preno. Ginawa ng driver ko, isinalpok niya na lang dito sa kaliwa. Kasi sobrang daming sasakyan dito sa pamuntang Winston. Na-check po yan, lahat yan chine-check bago umalis. Dito lang po nagkaroon ng aberya. Hindi bababa sa 9 na sasakyan at motorsiklo ang inararo ng naturang bus. Kabilang ang modern jeepney na nagkasira-sira rin at ang UV Express na lumusot pa sa isang tent. Yung unang tinamaan niya ay isang sedan na sasakyan. Pagkatama niya dun sa sedan, sumunod naman natamaan niya yung isang UV Express. Yung bus po dire-diretso pa rin, hindi pa rin huminto. Tinamaan naman niya yung isang modern jeep. Kung mapapansin nyo, grabe yung pinsala sa bus na ito, pati na doon sa mga nadamay na sasakyan. Pero sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin ang mga driver at ang mga pasahero dahil walang lubhang nasaktan sa aksidente. Ang driver ng modern jeep nakasama sa mga nabangga. Labis ang pasasalamat lalo't nawalan pa raw siya ng malay nang mangyari ang aksidente. Nakarinig ako ng malakas na kalabog sa likuran ko. Sa lakas ng impact, nawalan ako ng malay. Papasalamat din ako na nag-seatbelt ako. Kung hindi ako nag-seatbelt, matilapon ako. Humingi ng dispensa ang driver sa mga nadamay sa insidente. Hindi ko lang po siyasa dyan na wala po talaga ng preno. Maaaring maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple physical injuries. Nagkarambola rin sa North Luzon Expressway sa May Kawayan City, Bulacan. Kabilang sa nasangkot ang isang itim na kotse na bumaliktad. Nailigtas ang 2 sakay nito, isang buntis at kanyang asawa. Base sa investigasyon ng itim na kotse, natumbok at binangga ng isang asul na kotse. Dahil sa impact, tumama ang itim na kotse sa isang taxi at truck dahilan para ito bumaliktad. 3 sa mga sakay ng asul na kotse, kabilang na ang driver, ang bahagyang nasugatan. Bigla sumibat tong blue, tinamaan niya yung nasa unahan na kotse, mabagal na rin. Mabilis siya eh. Tumama ngayon doon sa truck, sabay tumama sa akin, tumaob na. Tapos siya kumaliwa ng konti, may exit pa ganun. Traffic kasi may kawayan eh. Ngayon nakahinto na ako. Nagulat ako, may kumalabog sa gilid ko. Tapos nung pagtingin ko sa harapan, nakatihaya na yung kotse. Dahil sa aksidente, maagang tumukod ang traffic sa northbound lane ng NLEX. Ang dulo umabot hanggang sa Paso de Blas sa Valenzuela.
Sa Mandaue City, Cebu, patay ang 13 anyos na grade 8 student matapos masagasaan ng isang trailer truck. Tumatawid ang biktima sa bahagi ng barangay Luok nang mabundol ng truck. Dinala pa sa ospital ang estudyante ngunit idineklara siyang dead on arrival. Ini-impound na ang trailer truck sa Mandaue City Police Traffic Enforcement Unit. Inihahanda ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa 60 taong gulang na driver ng trailer truck. Nakakulong na siya sa Mandaue City Police Office Station 5. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.